Noong ika-5 ng Marso, 2014, bandang 6:30 ng umaga, sa Biratol Road sa Jakarta, nakita ng mga crane operator ang isang bangkay na may itim na mukha at magulong buhok, nakasuot ng puting damit at itim na pantalon. Merong pulang rubber bracelet sa kaliwang braso na may Java Jazz na nakasulat. Agad nilang tinawagan ng pulis at natuklasan na ang bangkay ay si Adesara Angelina Saruto. Na dahil sa Advanced Identity Card System ng Indonesia na tinatawag na EKP, mabilis itong nakilala dahil sa mga suot nito. Ang pulang rubber bracelet mula sa Jazz Festival ay nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga huling aktibidad ni Adesara. Siya ay isang psychology student na nag-aaral ng German language sa The Goethe Institute ng Jakarta sa gabi. Si Adesara ay anak ni na Mr. Saruto at Elizabeth. Huling nakita siya noong ika-3 ng Marso papunta sa kanyang klase sa German language course. Mahirap ipaalam ng mga pulis ang malungkot na balita sa mga magulang ni Adesara. Sa autopsy, natuklasan na marami siyang sugat na nagdulot ng kanyang kamatayan. Nakakalungkot isipin na may kumuha sa kanyang buhay. Isang araw bago ang trahedya, masaya si Adesara sa pagdalo sa Java Jazz Festival at ibinahagi niya ito sa social media. Walang inaasahan na mangyayaring masama sa kanya. Nabigla ang ama ni Adesara nang malaman niyang nawawala ang kanyang anak at kinabukasan ay dumating ang mga pulis na may balitang patay na ito. Noong March 3, 2014, nagpaalam si Adesara sa kanyang ama at sumakay ng tren papuntang campus para sa klase niya sa German lessons. Yun ang huling beses na siyang nakita ng kanyang mga magulang na buhay. Sinabi ni Adesara na magpapalipas siya ng gabi sa bahay ng kaibigan. Kinabukasan hindi siya makontak ng kanyang ama at nagsimula itong maghanap. Ngunit hindi matagpuan si Adesara. Nag-file ng missing persons report ng pamilya nang ipa-identify na ang bangkay ni Adesara sa kanyang mga magulang. Hindi nila ito nakilala dahil sa labis na kalagayan nito. Maitim na ang mukha at maraming sugat ang katawan. Maraming tanong ang pamilya tungkol sa nangyari kay Adesara at kung sino ang may kagagawan ng kanyang pagkamatay. Hindi nakarating si Adesara sa kanyang klase sa German lessons, kaya nag-alala ang kanyang guro na si Nadia Amanda Pami at tinawagan siya ng 2 beses pero walang sumasagot. Nagsimulang magtanong ang mga investigador sa mga kaibigan ni Adesara at nakakuha ng mahalagang lead. Nag-text si Adesara sa isang kaibigan at nagbigay ng payo kay Asifa, isang 18 years old na babae, tungkol sa pagre-register sa German lessons. Si Asifa ay nakikipag-date sa ex-boyfriend ni Adesara na si Hafid na iniiwasan ni Adesara. Parehong 19 years old sina Adesara at Hafid at may komplikadong nakaraan. Magka-eskwela sila noong high school at naging magkasintahan ng halos 1 taon. Natapos ang relasyon nang mag-cheat si Hafid kay Adesara, bagamat hindi ito matanggap ni Hafid. Sa kabila ng mga pagsusumikap ni Hafid na magkaayos sila, malinaw na ipinahiwatig ni Adesara na gusto na niyang mag-move on. Ayon sa ina ni Adesara na si Elizabeth, mabait, masipag, at napaka-romantiko si Hafid. Gayunpaman, tinapos ni Adesara ang relasyon dahil sa infidelity ni Hafid. Ikinuwento ni Adesara sa kanyang guro na si Nadia ang mga hamon pagkatapos ng breakup. Inilarawan niya si Hafid bilang possessive at seloso sa buong relasyon nila. Ang cheating incident ang naging dahilan ng paghihiwalay para makalaya siya sa kontrol nito. Ginawa ni Adesara ang lahat para putulin ang koneksyon kay Hafid, kabilang ang pagbura ng mga litrato nila sa cellphone. Ang layunin niya ay mag-move on. Patuloy na sinusubukan ni Hafid na balikan si Adesara, ngunit naging harassment na ang kanyang mga kilos. Ang magkaibang relihiyosong pinagmulan din ay nag-ambag sa desisyon nilang tapusin ang relasyon. Sa kabila ng pakikipagrelasyon kay Asifa, patuloy pa ring hinaharas ni Hafid si Adesara sa social media at nag-hire pa ng tao para i-hack ang kanyang mga account. Alam ni Asifa ang mga kilos ni Hafid at alam niyang patuloy pa rin itong nakikipag-ugnayan kay Adesara. Matapos ang pulong noong ika-3 ng Marso, nawala si Adesara. Kinabukasan isang kaibigan niya sa German lessons ang nag-post ng litrato niya sa social media at sinabing nawawala siya mula nang makita sa Gongdanga Station noong hapon ng ika-3 ng Marso. Dahil sa pagkakahumaling ni Hafid kay Adesara at tawag mula sa kasalukuyang nobya ni Hafid kay Adesara noong araw na yon, naging interesado ang mga pulis kay Hafid. Noong ika-5 ng Marso, natagpuan ang bangkay ni Adesara sa Kitomangan Kumu Hospital sa Salima Central, Jakarta. Ang autopsy ay nagpakita ng mga bugbog sa kanyang katawan
suffocation dahil sa dyaryo na natagpuan sa kanyang lalamunan. Pinahirapan at binugbog siya bago mamatay. Si Hafid, na walang matibay na alibay at may kagat sa kanyang kamay, ay inaresto at umamin sa krimen kasama ang kanyang nobya na si Asifa. Inamin nila na pinahirapan at binugbog nila si Adisara sa loob ng kotse habang naglalakbay mula South Jakarta patungong East Jakarta. Ang pulong ay isang pakana upang dalhin si Adisara sa kanilang sasakyan kung saan siya ay pinahirapan at pinatay. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, magkasama sina Adisara, Hafid at Asifa sa German lessons sa Menang area ng Central Jakarta. Nagkaroon ng tensyon ng mag-away sina Asifa at Hafid. Pagkatapos, bumalik si Asifa sa kotse at naging marahas ang sitwasyon. Pinugbog ni na Asifa at Hafid si Adisara. Pinaghubad siya, ginamit ang stun gun para pahirapan, pinalo ng sapatos, at tinakpan ng dyaryo ang kanyang bibig. Nawalan ng malay si Adisara bandang 9:25 p.m. at kalaunan na tuklasang patay na. Nagkaproblema sila sa kotse magdamag at itinago ang bangkay ni Adisara. Nagkunwari pa natutulog ito. Sinubukan nilang ayusin ang kotse ngunit laging may problema. Nagpatuloy sila sa pagmamaneho hanggang nasiraan muli bandang 2 a.m. Tumawag sila ng kaibigan para humingi ng bagong baterya at naghanap ng workshop na natagpuan nila bandang 5:30 p.m. Pagkatapos maayos ang kotse, nagpatuloy sila at itinapon ang bangkay ni Adisara sa West Pasig Bentara Toll Road bandang 9 p.m. Itinapon din nila ang iba't ibang gamit ni Adisara sa daan. Huminto sila sa Indomaret sa Pulgabang upang maglinis at itapon ang natitirang ebidensya. Itinapon ni na Hafid at Asifa ang sapatos at bag ni Adisara bago bumalik sa kanilang mga tahanan. Ayon kay Asifa, nasa loob ng kotse ang katawan ni Adisara ng 21 hours bago ito itinapon. Ayon sa hepe ng Criminal Investigation Unit ng Pasig City Police, ang pangyayaring ito ay nagdala sa trahedyang kamatayan ng dalaga. Itinago ni Hafid ang mga gamit ni Adisara. Itinapon ang kanyang wallet at bag at ibinenta ang cellphone sa isang mall. Kinumpirma ng pulisya na humingi pa si Hafid ng pahintulot mula sa kaibigan bago ibenta ang cellphone. Ang mga kaibigan ni Hafid ay tinanong ng pulisya dahil silang nakakita sa katawan ni Adisara sa loob ng kotse ni Hafid. Sa investigasyon, natagpuan ang mga ebidensya tulad ng dyaryo, high school card, bank savings book at stand gun. Kinumpiska rin ang kotse ni Hafid, isang pares ng sapatos, at iba pang ebidensya. Nag-ugat ang motibo ni Hafid sa pagkabigo matapos ang kanilang hiwalayan. Natatakot naman si Asifa na baka bumalik si Hafid kay Adisara kaya siya ang nagmungkahi na pahiyain ito. Inilagay niya ang dyaryo sa bibig ni Adisara na naging sanhi ng suffocation. Bagamat sinabi nilang plano ay dukutin lamang si Adisara, ang kanilang pagkilos ay nagpakita ng kawalan ng malasakit na humantong sa kalunos-lunos na pagkamatay ni Adisara. Inakusahan at hinatulan sina Hafid at Asifa ng premeditated murder ng biktimang si Adisara na nagresulta sa kanilang pagkakulong ng 20 years na pinahaba ng Korte Suprema sa habang buhay na pagkakakulong. Sinabi ni Asifa na wala siyang intensyon na patayin si Adisara at sinisisi si Hafid sa pang-aabuso at electrocution. Inamin niya ang pagsunod sa utos ni Hafid dahil sa takot at manipulasyon. Hinimatay si Asifa nang marinig ang hatol na naging sentro ng malaking protesta at diskusyon tungkol sa karahasan sa kabataan sa Indonesia. Ang mga magulang ni Adisara sa isang panayam noong 2022 ay naglahad ng kanilang paglalakbay sa paghahanap ng hustisya. Ayon sa kanila, binubuli ni Hafid si Adisara sa social media matapos ang kanilang hiwalayan na nagdulot ng tanong kung ang pagpatay ay pinlano o aksidente sa gitna ng pagdukot at pang-abuso. Si Asifa na mukhang normal sa social media ay kontra kay Hafid na nagpapakita ng agresyon. Ang kaso ay nagpakita ng pangangailangan na kilalanin ang epekto ng karahasan sa kabataan. Isinasalang-alang ang kultural at legal na aspeto sa Indonesia. Ang pagtaas ng sentensya ay nagpapakita ng kaseryosohan ng krimen at nagdala ng pansin sa kalupitan at pagkawala na dulot ng pagpatay kay Adisara, isang kilalang mabait at palakaibigang dalaga. Sana suportahan niyo ang bago kong YouTube channel sa pamamagitan ng subscribe at like. Maraming salamat po.